Kaya nga yung DAR, nagtitipak-tipak siya through parcelization of collective certificates of land ownership award. Ang DA naman, may programa niya, land consolidation. Yung dalawang kamay ng gobyerno, magkaiba ang ginagawa. Di ba? Kaya mo yun? Ewan ko paano. Hi, si Rose Bito ng Ibon Foundation. At si Kapaeng naman, mula sa kilusang magbubukid ng Pilipinas, natuntun ninyo ang aming podcast. Ang kwentong may kwenta. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang basic foundation ng National Economic Development, ang agrarian reform. 7 dekada na nagtangka, Kaps, lahat ng administrasyong nagdaan para magkaroon ng land reform. Pero ang Pilipinas ay nananatiling lugmok ang kanyang agrikultura at kulelat talaga tayo sa rehiyon pagdating sa agrarian reform. So, Kaps, anong nangyari? Nauna ay Pilipinas pag ang bilangan magsisimula ka sa huli. Opo. Pinakamatangkad, kumbaga, sa klase, no? O pwede rin naman siya yung Kawa. pinakamaliit, no? Sa pag-aaral po ng Ibon, nakita natin, ito na yung pinakamaliit na share ng agrikultura sa tinatawag nating gross domestic product. Sa buong kasaysayan, 7.9% ng ating GDP ang agriculture. So, ang liit na niya bilang bahagi ng halaga ng produksyon ng ekonomiya. Mula doon sa 8.6% yan ng end 2023. Nung nakaraan pong taon lang, so talagang tuloy-tuloy yung trend na lumiliit. From 10.3% noong 2016. Ganyan ang Opo. So, Yes, ganun ang itsura niya. Tapos, Kap, sa empleyo, nakita rin natin yung lumiliit na trend Noong 1991, 44.9% pa ng empleyo o nung kumbaga employment ay nasa agriculture. Ngayon 20.6% na lang as of 2024. pagdating talaga sa unemployment, underemployment, laging trending ang Pilipinas. Number 1 po sa tayo ekonomiya. sa Southeast Asia, number 1 sa unemployment, at number 1 ngayon sa informality. Yan pa. Lalo na yung agriculture, ang daming informal workers dyan, Caps. Yung mga tinatawag nating unpaid family workers. Yan, si Neneng, si Dodong, na bahagi ng pamilya, pero nagtatrabaho na para sa pagsasaka o kahit pagtali ng kalabaw. Nasa agriculture ang pinakamalaking bilang ng informal workers na ang kasaklapan niyan ay binibilang na employed ng ating pamahalaan. Tapos, siguro masabi na natin sa huling official survey, poorest of the poor. Mga, kumbaga, pesante, mangingisda, katutubo. katutubo. Yun, mangingisda at magsasaka. So, ganun kalugmok at sinasabi natin, ano nangyari? Bakit ganun? Bakit ang liit ng ating stats? At siguro doon, natutuon na tayo ngayon doon sa walang access sa rekurso or walang agrarian reform na nangyari sa loob ng 70 years. At lalo pang lumiit yung mga sakahan. Parang ganun, Kaps, yung Ngayon, ang average size, ang gano'ng pinakamaliit, 0.83. Opo. Wala na talagang isa hektarya yan. Wala na sa antas ng commercial or halos walang subsistence level. Di ba, Kaps? Dapat, ano ba ang subsistence dapat? Yung kumbaga pangkain na lawak ng sakahan. Doon sa ang economic publicized farm ay sinasabi dapat 3 hektarya kung may patubig, sistema ng patubig, at 5 hektarya kung nakasahod ulan o unirrigated o umaasa lang sa Rain-fed. rain-fed ang tawag. Wala na pong ganung walang size sa individual. Ang average farm size na Pilipinas ay, nabanggit mo, 0.83 hektarya. Wala pa sa 1 hektarya at nakita natin na bukod sa lumiit ang bilang talaga, yung saklaw, mula sa 9.97 million hectares, napunta sa 6.2 million na lang, 1991 to 2022. Napag-usapan na rin natin ito Ilan sa ang nawala niyan? From 1991 mga to 3 million. 3 Ano million? po? 10 minus, mga 4 million. Almost 4 million. 4 million ang nawala doon sa binibilang nating agricultural land o lupang sinasaka
38% na pagliit sa loob ng 31 years. So, yun yung trend. Hindi na tayo magtataka kung lumilit din ang bahagi ng agriculture sa ating ekonomiya. Tapos yun, nabanggit mo na, ay kumipot na nga. Kasi ganito lumiit yung sakahan caps, pero sinasabi ng statistics sa office, lumaki yung bilang ng farms. Ano ibig sabihin nun? Natipak-tipak na nahati-hati sa mas maliliit na parsela. So, Yun ang ibig sabihin. fragmented. Fragmented. Lalo. Na parang sa atin, kahit siguro sa simpleng lohika, kung gusto natin ng agrarian development, ang gusto natin talaga ay magkaroon ng economies of scale, di po ba? Hindi yung matipak-tipak ka hanggang ang liliit na ng sinasaka ng isang pamilya. Mas liliit pa yan dahil ang ginagawa ng gobyerno to the Department of Agrarian Reform ay tinitipak-tipak yung mga collective CLOAs o Certificates of Land Ownership Award. Kaya nga yung DAR, nagtitipak-tipak siya through parcelization of collective Certificates of Land Ownership Award. Ang DA naman, may programa niya, land consolidation. Yung dalawang kamay ng gobyerno, magkaiba ang ginagawa. Di ba? Kaya mo yun? Ewan ko paano. Ganon talaga. Yung DAR, nagtitipak-tipak. Oo. Yung DA naman, nagko-consolidate. Diba? Parang yung gano'n na yung sa unggoy. Parang Tapos pagdating sa lokal na mga local government, sila naman yung may poder sila sa yan. pag-approve din kung ano Tiga-approve yung din. gusto mo pang Kung, i-reclassify. Yun. Yung reclassification ng agricultural lands. Pag tiningnan natin yung ownership caps, Yung sa ownership, ang datos mismo ng gobyerno nagsasabi na inaari ng 1% lamang yung 20% ng kabuang agricultural land area natin. 1% of landowners. Oo, Laki, 1%. So malaki. Samantalang nagsisiksikan ang 68% ng mga magkasaka natin sa 13%, no? Ng kabuang agricultural land Yung area. area. Oo. So kaya kumbaga sinasabi ng datos mismo ng gobyerno na 72% o 7 sa bawat 10 ng mga sakahan, yung farms na binanggit mo, ang hindi lubusang pinag-aarian ng mga magsasakang Pilipino. Tingin ko yan na yung mismong translation din ng sinasabi sa atin ng KMP na 7 out of 10 farmers are landless. Pero yun po ay nakuha dito nga sa mismong datos ng gobyerno na 72% ng farms ay nasa ilalim ng iba't ibang klase ng non-ownership arrangements. Tinatawag nilang alternative arrangements to physical land distribution. Pwedeng may At partihan syempre, pa. may mga existing provisions kasi, yung existing laws and program ng batas na masasabi natin inherent flaws and defects ng mga batas mismo. Katulad ng definition ng agrarian reform, hindi lang physical land distribution, pati na yung mga tinatawag na alternative arrangements to physical land distribution, katulad ng pamahagi ng shares of stocks. Merong definition ng agricultural land na sinasabi, lupang nakalaan sa aktibidad pang-agrikultura, malibang ko ito ay reklasifikado bilang residential, commercial, industrial lands. Andun din sa CARP law yung provision na kaugnay sa exemption and exclusion from CARP coverage. So, at yung corporatization, pinalalakas pa niya yung corporatization ng pag-aari ng lupa kasi nga, yung dating Section 10 ng CARP law ay in-exempt na totally from the coverage ng CARP. So, ganon. And syempre, yung pinakamahalagang dyan, pagtukoy natin, critic natin ay yung pagpapataw ng obligasyon sa mga benepisyaryo na magbayad ng amortisasyon sa lupa. Ng bayaran. So, Caps, sinuma mo sa maiksing salita yung maraming tanong ang kabataan. Di po ba nagkaroon naman ng Comprehensive Agrarian Reform Program? At paulit-ulit nating pinaliwanag sa loob ng ilang taon ba yung CARP na yan? 1988 po ba? 1988. Oo. Na siya ay siguro ang tama lang dun sa letra ay yung program. Hindi siya comprehensive,
hindi siya agrarian reform, no? Pero siya isang programa na nauwi sa reconciliation o ano ba yan, reconcentration ng lupa. Sobrang maraming loopholes at yun, parang buhay kamatayan mo to, Caps, kaya mas magandang ikaw magkwento na yun ay pinatupad lang, no, sa ilalim ng Cory Aquino administration doon sa clamor na rin ng mga magsasaka. Pero nakakalusot pa rin yung kagustuhan ng mga landlords. No? May pag-aaral mismo yung gobyerno, yung Philippine, ano nga tong PID, sorry, Development Studies Philippine Institute. Institute, oo. Siya mismo ang Development nagsabi na Studies. yung carp daw, siya yung nagpaliit talaga ng size ng ng mga sakahan by 34%. Siya rin ang responsable sa pagpapaliit, no, ng produktibidad by 17%. At mismong yung bahagi ng mga walang lupang magsasaka, siya ang nagpataas naman by 20%. At ang conclusion pa ng pag-aaral, buti na lang hindi na ipatupad ng todo ang carp, sabi niya. Kasi kung naipatupad pa ng todo ito, bumagsak palalo ang productivity ng 26%. Hindi niya sinabing dapat pala pinatupad yung Hindi. genuine nagrara-reform bill. Hindi, siguro nakahihiyan na rin yun. Kasi ikaw nga, institute ka mo, di dapat manatili ka rin naman. Diba? So, nagbibigay ng mga ganong pag-aaral. Caps, last na lang. Nasa kasalukuyang administrasyon tayo, pareho na nating naabutan. Marami ring ipinatupad ang Bongbong Marcos administration na nagpalalalalo doon sa kawalan ng agrarian reform at doon sa mga nanaig, no, na principle. So, gawin natin tong fast talk. Siguro sabihin ko lang tapos paliwanag nyo na lang sa maiksing salita. Yung split. So, ito yung ito yung binanggit ko na kanina, yung pagtitipak-tipak ng mga collective certificates of land ownership award sa pagiging individual PLOAs, no? So, para magawang negotiable instruments talaga yung mga titulo sa lupa. Kaya yung mga e-titles, ganun pinamamahagi nila yung mga e-titles. Dadami yung bilang ng titles, kaya dadami rin ang bilang ng PLOAs, pero nadagdagan ba yung lupang pinamamahagi? Bagong lupang agrikultura pinamahagi, walang dagdag Walang dagdag doon. Itong New Agrarian Emancipation Act. Ayan yung condonation. Pinapatawad daw yung mga utang ng mga benepisyaryo sa reformang pansakahan na hindi nababayarang mga amortisasyon at yung 6% interest per annum, no? Yan naman, wala namang maiipong utang at nabuburahin kung simula't simula ay walang provision sa mga batas sa reforma sa lupa. Correct. Simula pa sa PD 27 ng Marcos Sr. na inuobligang magbayad ng amortisasyon sa lupa ay mga magsasaka. Yun nga. So matagal nang sinisigaw, pinaglalaban ng mga magsasaka sa pangunguna ng Kilusang Bukid ng Pilipinas, yung libreng pamahagi ng lupa at yung pagtigil ng paniningil ng amortisasyon sa lupa. Yun nga. Yan, nabanggit niyo kasi kanina, Caps, ang isa sa loophole ng CARP ay yung eto nga, merong coverage, ganyan. In the end, ay babayaran pala. I-amortize no, ng mga magsasaka yung pinamahagi sa kanila. So, yung pa lang, yung prinsipyong yun, huwad na talaga no, yung CARP to begin with. So, parang wala talagang social justice doon. Nilinang mo, ginungkal mo ng ilang henerasyon, tapos pinabayaran. Tapos eto ngayon si Marcos Jr. at sasabihin niya, pinapatawad ko na yung utang mo. Executive Order 18, eto kanyang-kanya talaga, Executive Order. Ano na nga itong 18? Eto tong Green Lanes for Strategic Investments. Pinabilis Green Lane, mabilisan. Nung napabilis din yung pagpasok ng renewable energy projects. Nako, pag-usapan natin ng nakaraan. Napag-usapan natin ng nakaraang episode. Ito po ang enabler niyan. Enabler. Yan nagpalala niyan. Ito huli, pinirmahan ito sa kasagsagan ng, ano ba yung pinag-uusapan natin dito, yung impeachment na, tsaka corruption. Yung 99-year foreign land lease law. Yan naman centenarian law. Mas matanda lang si Enrile dyan. Ibig sabihin, ito 99-year lease. Siya lang hindi magre-reklamo dito kasi matagalang pagpapaupa yan ng mga pribadong lupain sa Pilipinas para sa mga dayuhan. Caps, sa pagsasaka, paano mo sinasabi yung break muna tayo, pahinga muna tayo?
tumayo muna tayo at mag-unat-unat. Oo nga kasi Unatin natin yung likod at siyempre yung awit ng bewang. Sumilong muna tayo sa damara. Yon, sige. Kasi Okay. may wedding yun eh. Kahit Sige. hindi sa kubo. Unat-unat muna tayo at Unat-unat silong muna. muna tayo. Sa buong Cordillera, nakalatag na yung mahigit 100, if I'm not mistaken, 118 mining tenements to, na sumasaklaw ito ng mahigit 730,000 hectares. Ibig sabihin nun, sobra sa kalahati ng kabuang Cordi, no? Ng kalupaan nito ay nakalaan na sa mining. Sinasantabi na yung pagrespeto o pagkilala sa ancestral land or ancestral domains ng indigenous peoples ng Cordi. Sa ngayon nga, di ba, ang may init na paglaban ngayon ay matatagpuan natin. Cabs, alam mo ba, sa mga estudyante at kabataan, maraming nagtatanong ano ba ang genuine agrarian reform? Interesado sila dyan, anong principles niyan? Tapos ganito pa sila, what makes it genuine? Yun kasi kasi sabihin ng gobyerno, meron naman tayo agrarian reform. Pero siguro bigyan natin sila ng parang rundown. Ano ba yung mga prinsipyo ng genuine agrarian reform? Ang nangungunang prinsipyo diyan para sa tunay na reforma sa lupa o reforma agraryo, yung land to the tiller principle. Lupa sa nagbubungka. Yung owner cultivatorship, ibig sabihin niyan, yung kung sino nagbubungkal, siya ang dapat magmay-ari ng lupa. Siyempre, pangunahin na yung mga maralitang magsasaka at manggagawang bukid. Kasi dapat ang reforma sa lupa ay nakasalig sa karapatan ng mga magkasaka at mga manggagawang bukid na ariin yung lupang sinasaka, individual man o collective. Yan. So, kaya mahalaga yon. At isang dapat na pulisiya sa agrarian reform ay yung kontrol sa lupaing agrikultural ay dapat laging nasa kamay ng magsasaka at manggagawang bukid. Ng mga magsasaka, lalo na benepisyaryo. No? So, at siyempre pa, yung isang sentral na layunin at batayang prinsipyo, yung libreng pamahagi ng lupa. Libre, no? Oo. Na Hindi nakasalig, amortize. na nakabatay sa prinsipyo ng hustisyang panglipunan. Iyon. Kasi layunin dyan, i-rectify, ituwid Okay. yung historical social injustices, no? Na malaon ang dinaranas ng ating mga magsasaka. Ano yung natin, Caps, yung sa maiksing salita, yung social justice na yan? Kasi sa marami po ay parang abstract yan. Bakit kailangang hustisya yung habulin dyan? Kasi nga, matagal na panahon ay nasa ilalim ng mapang-api at mapagsamantalang sistema o kaayusan sa pananakahan yung ating mga magsasaka. Sa ilalim man ng sistemang kasama, andyan yung 50-50 hatian sa ani, pero nakakarga yung gastos sa Pero hindi magsasaka. nagpagod. Hindi nagpagod yung nag-aari ng lupa. Sa ilalim ng sistemang buwisa naman, pumaparte sa malaking bahagi ng ani yung may-ari ng lupa na hindi naman nagbuhos ng lakas paggawa. Kaya kumbaga, sa hinaba-haba ng panahon na yung magsasaka na walang sarili pang lupa ay nasa ilalim ng mapang-api, mapagsamantalang sistemang buwisa ng kasama, di ba? Na kung tutuusin, ano man yung pinuhunan ng may-ari ng lupa, ilang beses nang bumalik yun. So tapos pagbabayarin mo pa na amortisasyon sa lupa, plus 6% interest. So talagang dagdag na inustisya yun. Kaya yun kaya nga ang sentral na layunin at batayang prinsipyo na nakasalig sa hustisyang panlipunan ay yung pre-land distribution. Andyan din yung policy ng na siyempre yung prinsipyo naman na i-break up, basagin yung monopolyo sa lupa ng iilan at kapanabay o kagyat na kasunod yung libreng pamahagi ng lupa bilang benepisyaryo ng mga magsasaka, pangunahin na yung maralitang magsasaka at manggagawang bukid bilang pangunahing benepisyaryo ng tunay na reforma sa lupa. No? Breaking up ng land monopoly at kapanabay at kagyat na kasunod nun, yung compulsory na yung sa pamagitan ng compulsory acquisition at pre-land distribution. So Compulsory, hindi yung voluntary. hindi yung voluntary. Voluntary kasi yung CARP eh. Hindi, halimbawa, yung voluntary land transfer na ginamit ni Danding Coangco sa Negros, sa Negros Occidental, yung kanyang 4,652 hectares doon, pinailalim niya sa voluntary land transfer scheme
Yung kanyang 6 na korporasyon ay binuo niya sa tinatawag na joint venture corporation at yung 1,700 na mga benepisyaryo ay ipinaloob niya doon sa tinatawag na joint venture agreement. Kaya yung aktual na possession, control at management ng lupa nasa kamay ng mga korporasyon ni Danding Coangco. Na Wala doon sa mga benepisyaryo. Kasi voluntary transfer eh. Kasi yan yung isang pwede natin sabihin na features, na katangian yan nung neoliberal model ng land reform ng World Bank. Yung market-assisted land reform. So, ganon din yung pagtataguyod naman at promotion ng mga kooperatiba ng mga magsasaka. pero lang, Caps, balikan ko yung Magbabago. social justice. Marami na kasing mga tula at kanta at mga pagtatanghal Oo. na nakabatay doon sa binabanggit nyo na henerasyon, ikaw ang naglinang at nagbungkal, na ibalik mo na ng ilang beses doon sa tumayo, no? Nagpanggap na siya yung may-ari sa pamamagitan ng iba't ibang arrangements ng upa man yan o partihan, ganun. Di ba bahagi rin ng social justice, Caps, yung nanatili ako sa isang lupa, binungkal ko siya, therefore hindi mo ako pwedeng palayasin. Tama ba? Kasama rin yon doon sa pagiging genuine ng isang agrarian reform ay hindi ka dapat mapaalis doon sa kinatitirikan O hindi dapat kasi mababangga doon sa pulisiya na yun eh. Yung prinsipyo na nagiging pulisiya din eh, na yung control sa lupaing agricultural ay dapat laging nasa kamay Oo. ng yes. magsasaka o ng benepisyaryo ng reform ng pansakahan. Kaya kaakibat talaga nung naipamahagi na, pero yung control ay manatili Oo. talaga sa nagbubungkal. Para madaling maintindihan ng ating mga nakikinig, nanonood, halimbawa may 3 mga magsasaka. Okay, yung isang magsasaka, matagal na nakatali sa sistemang kasama, sistemang buwisan. Pinipigaan siya ng mataas na upa o bisa lupa. Okay? Na-land reform yung lupa niya, tapos kailangan magbayad na amortisasyon sa lupa. Okay? Yun namang isang katabi niyang magsasaka, ang parsela ng lupa. Pinamahagian ng lupa ng gobyerno. Government on lands eh. Di ba? Yung government on lands. So, yung lupa na yon, pag pinamahagi sa benepisyaryo, wala siyang babayaran na amortisasyon sa lupa. Ganon. Public land. Oo, Government land. Dahil government on lands. Ngayon, ano ang sasabihin nitong magsasakang matagal na nakagapos sa sistemang kasama at bisan? Dahil reform yung lupa niya pero magbabayad na amortisasyon. Sasabihin niya, teka gobyerno, hindi kami kapantay ng katayuan. Bakit sa kanya libre, bakit sa amin kailangan pang magbayad? Paano mo lulutasin ngayon yon? Ano dapat? Dapat, libreng pamamahagi ng lupa dito sa... Pareho lang libre. Oo, para may equal protection, di ba? Equal na pagkilala, equitable land distribution. Tsaka, ayan, nabanggit mo, Oo. Caps, sa land reform, sa genuine agrarian reform, Estado, may papel yung Estado. May So, papel yung whether Estado. siya ay private land o public land, yung Estado talaga yung nag-implement niyan. So, hindi yan usapin ng real estate transaction na brinoker lang ng gobyerno yung bentahan ng private landlord doon sa nagsasaka. Ganun kasing nangyayari. State-led, government-led, pero siyempre, yung mga magsasaka, lalo na yung mga wala pang lupa o kulang ang lupa, kailangan pangunahin sumandig sa kanilang sarili o organisadong lakas, mahigpit na pagkakaisa at matibay na determinasyon, igiit ipaglaban, idepensa yung karapatan sa lupa. Hindi din dapat silang umasa sa aksyon lang ng gobyerno at ng Estado. Yes. Yung state-led, gano'n ang sinasabi, government-led. Pero, yes, tama, Okay. Caps. So, actually, yung sa banggit mong yun sa isang salita, no? Sinasakop din niya yung iba pang mga nakakalimutan ding isagawang prinsipyo ng genuine agrarian reform dapat ay una yung pag-asa doon sa lakas ng organisadong mga magsasaka. Halimbawa, yung promotion ng farmers cooperative. Sa genuine agrarian reform, ay kinikilala natin talaga yung kolektibong pagkilos ng mga magsasaka. Kahit pa sabihin natin na sa simula ay individual talaga yung pamamahagi o individual parcels, pero agad-agad sa tunay na reforma sa lupa ay iprino-promote na
yung kahalagahan ng kooperatiba. So, nandoon yun. Pwede ring ibilang na prinsipyo at patakaran na no surrender. Ibig sabihin, no surrender policy nung mga lupaing na-award na ipamahagi na sa ilalim ng libreng pamahagi ng lupa, no, sa mga benepisyaryo. Hindi na pwedeng ibalik o isuko, isurrender sa mga may-ari ng lupa. Generally, bawal yon sa umiiral na jurisprudence, no? Pero, siyempre, makikita natin, dapat may prinsipyo din at isang parang public policy na di dapat na ibalik, isuko nung magkasaka ang benepisyaryo yung karapatan niya sa lupa dun sa original land owner. Kasi pag gaganon, re-concentrasyon uli Pero Caps, ng yan, lupa. pasukin ko rin yung usapin ng marami kasing nagsusurrender dahil akala ng ilang mga nagdaang gobyerno, sapat na mabigyan ka ng lupang bubungkalin. So, ang isa sa mga principles din ng genuine agrarian reform ay komprehensibo dapat yung ibinibigay na support services Tama yan. ng Estado doon sa mga magsasakang nakakuha na pamahagian. So, ano ba yung mga example ng support services? Dapat yung Estado, nagbibigay yan ng credit and financing support. Walang collateral. Walang O collateral. talagang minimal yung Pag na rin yan, pagpawi ng usura, di ba? Na government credit. Dapat may climate insurance o crop insurance. Ganun yung mga, iniisa-isa na yan ng ating mga magsasaka. May access sa butil at saka sa sa teknolohiya na hindi pinapaupa. Di ba? Yung karapatan nila sa binhi. Karapatan sa binhi. Di ba? Irigasyon, dapat hindi binabayaran. Yun namang libreng irigasyon ipinaglaban talaga yun, ikinampan niya. Matagal na ikinampan niya ng Kilusang Bukid ng Pilipinas yan. At iba pang mga samahang magsasaka. Yung Caps, yung Agricultural Extension Services, naalala mo yung nung tumaas ang presyo ng sibuyas? Tapos tumampok talaga na wala naman kasing storage facilities yung gobyerno. Cold storage facilities. So parang kung mag-agrarian reform ka, komprehensibo mo rin na Dapat. ibibigay yung mga serbisyo na yan. Mahalaga yun. Yun sa, pagtiyak ng makatarungang, sulit na presyo sa produkto Price na magsasaka. support. Price support. Market support, hindi Kaya babawasan production mo. hanggang sa market support. Yes, hanggang nga sa pagpunta sa palengke. Hindi lang yung price, kundi pati yung paano siya makakarating sa palengke. Okay, Caps, bahagi ng genuine agrarian reform, naalala ko to, diskusyon natin to ng matagal, yung development ng rural industries. Mahalaga yan. Kasi pag pinag-usapan natin ang agrarian reform, dapat kinakabit natin palagi dun sa programa ng pambansang industrialisasyon. Ang industrialisasyon ay kailangan nga hindi lang nagsisimula kundi kapanabay ang industrialisasyon sa kanayunan. Yung Rural Industrialization Program, mga rural-based industries na sa agrarian-related industries. At ikaw, Caps, anong uunahin mong industriya sa kanayunan? Yung magpuproseso ng mga produktong agrikultural. Galing naman! Siyempre. Pagkain! Food Lalo na yung processing. pagkain, food processing. Ba't alam mo? Kasi yun ang sa lupaing masasaklaw ng libreng pamahagi ng lupa sa ilalim ng tunay reforma sa lupa, ang dapat pangunahing itatanim dyan ay food crops, yung pagkain ng mamamayan. So, production yan ng mga, ng rural, kumbaga pagtatayo ng industriya sa kanayunan na magsisilbi rin sa pagpapaunlad ng mga agri-processing industriya. plants o Yes. ganon. At kung umabot tayo sa may surplus na lang, kumbaga sa halaga, ay pwedeng ipamuhunan na sa ibang yung mga mapapalaki mo industriya. yung savings ng mga magsasaka, maabot nila yung mas mataas na netong kita, lalakas yung purchasing power. Sa gayon, napapalakas natin yung nalilikha natin yung malakas na lokal na palengke na nasa kanayunan. Actually, Yung Caps, mga produktibong pwersa natin sa sektor na agrikultura. yes. Tapos ang pagtaas din ng konsumo ay pagtaas din ng gana, di ba? Para sa
paglikha pa no, ng maraming produkto. Dito rin papasok yung kaninang pinag-uusapan natin na hindi tayo makalikha ng sarili nating fertilizers. Nakaasa tayo sa imported. Sa totoo lang, kapag ka meron talagang pag-unlad sa industriya sa kanayunan, mas Pati yun. pagtutuunan yung organic Oo. fertilizers Oo. sa halip na nakaasa sa chemicals or inorganic fertilizers. Na hindi lang composting, kundi hanggang sa commercial ng produksyon ng mga asosasyon at kooperatiba ng magkasaka. No? Bahagi na Malaking dapat facilities yan. ng Oo. organic inputs. Organic inputs. Lalo na para talaga hindi tayo labis na naapektuhan ng mga nagaganap sa pandaigdigang pamilihan at pagdaigdigang produksyon ng mga petrochemical o chemical-based farm inputs. So parang pagsasarili rin. Pagsasarili. Oo. Isa rin po sa prinsipyo yung mga karapatan. Di ba? Protection ng Mahalaga yun. karapatan Oo. ng magbubukid at saka ng proteksyon ng kanyang kabuhayan. Siyempre, ang tunay na reforma sa lupa ay dapat kumikilala sa pangunahing karapatan, prior rights ng mga indigenous peoples Katutubo. natin, katutubong mamayan, sa kanilang mga lupaing ninuno at sa kanilang karapatan sa pagpapasya sa sarili. Siyempre, yung mga kabataan, di ba? Mahalaga yun. Mga special nating mga sektor. Yan ang salinlahi ng ating produksyon, pagsasaka at saka ng genuine agrarian reform. Genuine agrarian. Kasi hanggat nasa kanila yung mga prinsipyong yan at nabuhay sa kanila yan, nagkaka-muscle memory, Caps. Ganun ang nangyayari ngayon sa maraming komunidad. Yung kanilang paggiit ng karapatan ay dahil matagal na nilang nakikita na yun ang pamamaraan, di ba? Ang kukumpleto ng tunay na reformang agraryo ay ang paggiit din ng magsasaka ng kanyang productivity ay nakabatay sa prinsipyo ng sustainability. Yan. So, mas yun, yung sa binanggit ni Caps, ito ay paggigiit ng pag-reject ito ng merchant, usurer at saka market-oriented na produksyon at paggigiit din ng marami pang prinsipyo. At kung saan, lalong mapapaunlad yung iba't ibang anyo ng kooperasyong agrikultural. Bayanihan, batarisan, suyuan, palitan ng lakas paggawa, at siyempre, yung promotion ng pagtataguyod ng socio-cultural na kagawian, at kultura. Sige. Sa kanayunan. Okay, Cap. Sa Bicol, pag sinabing pahinga muna tayo. Okay. Mag-unat-unat po muna tayo. Kamukha ngayon yung kinukulang nga sa tubig. Siyempre, mahal yung mga petrolyo na nabibili. Imbis na mapatubigan mo ng gusto yung palayan mo, imbis na 2 beses o 3 beses ka magpapatubig, isa na lang dahil kulang sa budget. At tricycle naman, pagka nakakapag-roll ka, hindi ba para makakita ka lang sakay. Ayun nakapirmis ka na lang sa isang lugar para hindi masayang yung gasolina. Pag lumibot ka kasi at wala kang nakita sakay, lugi lalo doon pagka wala kang nakita sakay. Sana bumaba na yung presyo ng produktong petrolyo para hindi naman lalong malugi yung mga magsasaka. Para matiran man lang ng kahit konti. Hindi yung matiran ng utang poli. May mga buhay at masiglang karanasan sa paglalapat mismo sa praktika ng mga mahalagang prinsipyo Opo. ng tunay na reforma sa lupa, o reforma agraryo sa antas ng komunidad ng ating mga magsasaka, kung saan ay iginigiit, ipinaglalaban at pinagtatanggol nila yung kanilang karapatan sa lupa, pangunahin na. May mga ilang kaso na buhay na karanasan ng ating mga magkasaka. Halimbawa, sa isang lugar sa bahagi ng lalawigan ng Sorsogon sa Bicol,
mayroong isang hacienda na may 73 hektarya kung saan nakapanatili sa lupa Ang laki rin Opo. yung 34 na mga pamilya ng magkasaka. No? At sila naghawan, sila nagpaunlad ng lupa na dati ay talahiban, so masukal, Anong tinanim, Caps? kakahuyan, at iba-iba. Ito ba yung nyugan? Iba-iba yung meron tanim na nyog, kamote, at iba pa. No? Sa Ay, kabila ng mga pandarahas, isang halimbawa, hinuli yung 10 magkasaka at ikinulong. Ano? Ipinakulong nung nagsasabing siya may-ari ng lupa. No? Nagmamay-ari ng lupa. No? At sa kabila ng inamin ng DAR na yung lupang yon ay carpable. carpable siya. Pwedeng saklawin Pwedeng ng saklawin. pamamahagi ng lupa sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988. No? So, bagaman may ganong pandarahas, panghuhuli, pang-aresto sa kanila, nanatiling matibay yung kanilang pagkakaisa. No? Yung organisadong lakas, matibay ng determinasyon na makapanatili sa lupa. Siyempre, kasama nila yung mga miyembro ng kanilang mga pamilya, kanya-kanyang pamilya. No? At buhay din yung kanilang karanasan sa paano gagamitin yung mga pressure points. No? Yung pressure, engagement, kahit sa LGUs. Punta no? sa gobernador. O sa gobernador. mga Actually, ganon. inuuna nila dyan, barangay. Barangay, siyempre. Oo. Andyan lang siya. Oo. Tapos, sa DAR, Sa DAR mismo. ano din Oo, sa may DAR. labing magreklamo, no? Pag-complain. So, kung carpable siya, tama lang ginawa nila, nanatili sila. Nanatili Sa sila sa lupa. kabila ng may nakaambang demolisyon sa kanila. Ano yan mga hamon yan no? Sa katatagan, kapasyahan at pagkakaisa ng samahan mismo. So, ibig sabihin, matingkad talaga na nangunguna sa rekisito para maipagtanggol mo, maigit mo, maidepensa mo ang karapatan sa lupa, ay yung may samahan. Oo. So, sa karanasan At na saka ito, yung pagkakaisa, no, Caps? oo, yung pagkakaisa. Hindi yung iba naghihintay nung biyaya Ay, pag hindi, naipanalo lang nung iilan. Hindi parang Ito, mahuhulog na sama-sama. bunga ng bayabas yan at nakaabang ka na lang. Hindi, naakyat natin yun nung bata Oo. tayo. Doon sa may Kung sementeryo. mababa naman yung puno ng bayabas, di inaabot tuloy bunga. Anyway, dito muna tayo sa bunga ng mga organisadong pagkilos. Oo, ng mga Meron din, Caps, yung sa Kamsur. Ayan, sige, Yung paano naman yan? sa Camarines Sur naman ay 4 na dekada na silang nakatira doon. 25 hectares, tapos 45 families. So, yun yung no? Ngayon, palayan niya ng karamihan sa lupain. Ang nangyari dyan, 70 years na sila sa lupa. 1989 pa yan for demolition. Sila. Pero, siyempre, tinuloy-tuloy lang nila yan. Nagkaroon pa nga sila ng mga conferences, yung mga pre-demolition conference kung tawagin. Oo. Nagbigay sila ng position paper, tapos binigyan nga sila ng 40 days para umalis Parang na. palugit. Oo, To kaso, vacate. ganito kasi itsura niya, Caps May organic trial farm na natatanaw mo sa highway. So, usapan natin kanina social justice. Ito yung talagang yung kumbaga ay hindi na nga to humanitarian, hustisya to. Nakikita ng ordinaryong mamamayan na merong isang produksyon ng organika nadadaanan sa highway. Mahirap palayasin yun. Ikaw talaga, magmumukha ka talagang kontrabida kung ikaw pa yung gobyerno na magpapalayas ng gano'n. Lalo na produktibo yung lupa. Oo, yung ganun kaproduktibo. So, nakapanatili sila. Sa kanila, assertion yun. Assertion. Oo. Pati yung pag-organic ay bahagi ng kanilang assertion. Assertion. Oo. Di ba? Ano yun Yun yung isang Kaya pinag-usapan dyan natin kanina. nakikita yung kahalagahan talaga ng lupa bilang pangunahing kagamitan sa produksyon. Wala ka namang paggagamitan at paglalapatan ng organikong pagsasake kung wala sa iyo yung aktual na possession sa lupa. Ganun kahalaga. Yes. Di ba? Pero kailangan ang karapatan sa lupa nakatungtong talaga doon sa mga prinsipyo ng lupa sa nagbubungkal ng lupa, Yes. libreng pamahagi ng lupa, na kahit pamaningil ng mataas na upa o bisa lupa ay magkasaka, ginigiit mo na walang batayan para magbigay ng parte sa ani yung mga magkasaka. Lalo na kung absentee landlord nga.
sa mga kaso. May mga ganun Maraming ding kaso yan. kaso. Oo. Wala yung landlord o yung tinatawag nating absentee landlord. Yung mga magsasakan, tagal na nilang nandun. Nililinang nila, actually, may nagtatanungan pa nga, sino nga bang may-ari dito? Pero nung maunlad na yung lupa, biglang may uma-appear eh. Lilitaw at May lilitaw. appearance, Oo, oo, appearance. parang apparition na Kaya kahit hindi maglagay ng wanted si ganito, lilitaw at lilitaw sa lahat. Para lumitaw yan. Posisyonan mo yung lupa, bungkalin mo, gawin mong produktibo, kasi pag Yun. produktibo na, tataas na yung value ng lupa. tataas na. At Oo, sasabihin, Kung akin may- yan. Akin yan. Oh, ganun. Maraming ganun daw sa Negros. Maraming aangkin. Sa kwento sa atin, di umapir na. Nung umapir, syempre, nakita na rin no, ng barangay, nung DA, nung Darna. At teka lang, nagbubungkal sila eh. Oo. Meron tayong batas na isa sa mga hindi mo pwedeng palayasin. Syempre, batas na may butas din ito sa Republika ng Pilipinas. Pero nagsasabi na, isa sa mga hindi mo pwedeng palayasin sa lupa, kahit siguro questionable yung ownership, ay yung naglinang. Ayo, Yung nagtanim at Siyempre. gumawa yan ng pagkain pa kamo. Mm. So, nung ganun nang nangyari, di parang binalikan Parang ano sila. yan eh. Kung yun lang kami, kahit na palayasin mo, gibain mo yung bahay, Oo. Kung ay magbubuo ng bagong bahay yon, hindi aalis. Oo. Yung pang magsasaka. Diba? O kung hindi- nasa ng food source, Hindi diba? alam kung andun ang food source. Oo. So, So, ganun. Oo. Pananatili talaga sa lupa, sa prinsipyo Pananatili sa- ng land to the tiller. Land to the tiller. Oo. May mga ganun ding, may mga malalaking tipak din ng lupa, Caps. Pwedeng walang notice of coverage dito Oo. sa nasirang, dito sa palpak na carp. Pwedeng meron o pwedeng absentee, pero ang lalaki no, ng mga bilang ng agricultural workers na naglilinang na ng lupa. So ang ginawa ng mga magsasaka at manggagawang bukid, talagang inassert nila hindi lang yung lupa, kundi yung mga karapatan din nila sa paggawa. Kung sila ay sahuran nung mismong tumata yung may-ari, ay nagde-demand talaga sila ng mas mataas na sahod. At kapag binigay sa kanila, recognition na yon na sila ay talagang Oo. nakatalaga dun sa lupa. Kasi ano yan eh, pag yung magsasaka, lalo na may samahan sila, nagpasya sila na posisyonan ng lupa. Ako, ang liberal interpretation ko doon, public notice yon ng actual possession and peaceful cultivation ng lupa. Yun na rin po ba yung Oo. self-installation? Hindi, iba pa. Ibig sabihin, eto kami, mga mamayan na nakakakita sa amin dahil meron kaming samahan na pagdesisyonan namin, na posisyonan tong lupa at bungkalin namin. Notice to the public na yon. Diba? So, kahit walang notice of coverage pa, diba? Lalong may batayan kang i-cover dapat yon. Pero kung walang galaw yung DAR, di tuloy mo lang yung pagbubungkal sa lupa. Ngayon, kung wala namang nagpapakita ng katibayan niya ng pagmamayari, edi kung may pakita siya, dahil organisado yung samahan, hindi aalis yon, di ba? So, sasampahan sila ng kaso, ng ejectment or recovery of possession. At habang tumatakbo yung kaso, nandun pa rin sila sa lupa. Kahit abutin ng ilang taon yon. No? Tsaka hindi Pero naman naman po, yan eh. parang hindi naman masyadong ganid yung nag-occupy. Maganda. Pwede niya sabihin na, yung mismo Yung magsasaka, 200 hectares, sasabihin niya, 40 lang nalilinang namin, dapat 40 yung ibigay mo sa amin. Sa kabuang, Pwede niyang sabihin yun. kahit Caps. 90 hektarya o 100 hektarya. Oo, pwede ba niyang sabihin yun? Pwede niyang sabihin yon. Sa, Huwag siyang magsasawalang kibo. kung nga pala, genuine nga pala pinag-usapan. Genuine eh. Hindi, kunyari sa Sumisigaw na ngayon magsasaka. Paano marinig? Kung bubulong na lang. Hindi, kunyari may notice of coverage. Okay. Oo. Meron. Pero, may notice of coverage o dapat nga ibigay na sa kanya. Yung wala. Yung walang notice of Walang coverage. NOC. Pero wala namang nagpapakilalang may-ari ng lupa. Iba pa yung walang Nakatiwangwang. nagpapakilala. Hindi Alam na nung bubungkal. alam nung kapitan kung kanino yan. Okay. Pero walang notice of coverage. So, ang gagawin na magsasaka, bubungkalin na nila kung anong kaya nila. Nakatiwangwang eh. Oo. Idle Tapos, Pwedeng idle abandon lands eh. kaya nga, so Absentee pwede yung kong absentee sabihin landlord. na akin na yung 40
Kasi ganun yung ilang karanasan na naikwento sa atin eh. Hindi, pwedeng sa una, Saan na ba eto kami, Mm. napagdesisyon na namin dahil ano naman kailangan naming mabuhay. Wala kaming source ng kabuhayan eh. O ipapaalam na, Mayor, Kapitan, may nakatiwangwang na lupa rito. O sabi niyo, may-ari, wala namang, hindi naman nakikita rito. So absentee. O ngayon, puposisyonan muna namin to at sama-sama namin bubungkalin. Tatanamin namin pangunahin ng paninim ng pagkain. O paanong crime nila? Walang krimen sila. At saka ano yun saka baka nga may utang pang amilyar yun Yung real Malamang. property tax. Di ba? Malamang. O ngayon, kung malaki na yung utang sa real property tax at katumbas na nung halaga ng lupa, edi anuhin na ng LGU para maging pag-aari ng LGU o nabubungkal na yung lupa. Di ba? At Pero ipang minsan bahagi. yung LGU kasabwat. Ay, kadalasan yon. Mm-mm. Kadalasan. So paano yan. pag ganun? Na? Yun, na kasabwat. Naalala ko yung sa isang kampuhan, Caps, binanggit mo sa mga magsasaka na, huwag kayong aalis. Di ba? Kasi di ba maraming yung pinalayas, dinahas talaga, pero umalis. Mababalikan pa ba nila yung kanilang... Mas mahirap mas madali na wag umalis kaysa sa bumalik Opo. sa karanasan. Pag inyangat mo yung paamod sa lupa, mahirap ka na Box out makabalik. kagad, no? Kasi babakuran na yun Oo. Pag binakuran yun, di paano ka pa makakapasok doon. Meron din namang na-issuehan na meron ng Certificates of Land Ownership Award. Meron ng Certificate of Installation. Pero yung magsasaka, wala pang actual possession. Hindi naka-installed. Ganon yung ginawa ng Makisama Tinang. Sa Tinang naman. Tinang dito sa Concepcion, Tarlac. 62 hectares yun, bahagi ng 200 hectares. So, na-issuehan na sila, pumabor sa kanya yung desisyon ng Secretary ng Department of Agrarian Reform na yung 62 hectares, ihiwalay, isegregate sa 200 hectares. So, na-generate na yung collective CLOA nila doon sa 62 at tinutulan nila yung split project. Sabi nila, hindi, collective title. Ganyan. Tapos, may certificate of certificate of installation pero hindi sila i-install ng TAR. Sila mismo nag-install sa sarili. Self-installation 'yan. Diba? Kumbaga, hindi nagpapatali dapat yung magsasaka dun sa kung ano iginagalaw ng DAR o ng alihanmang ahensya ng gobyerno. Galing So, ng mga yun. magsasaka natin, ano? Kap, sa lahat ng mga halimbawa natin ng pananatili o self-installation, ay nariyan naman syempre nagbubungkal. Pero gusto ko rin banggitin na recently ang bungkalan o yung land cultivation ay naging isang pamamaraan din para igiit no yung karapatan sa lupa o yung pananatili mismo. Ipinapakita ng mga magsasaka na kaya nilang gawing productive yung lupa. Tapos marami rin sa area, hanggang dito lang sa malapit sa atin, halimbawa sa San Jose del Monte, na yung bungkalan ang naging armas para sila ay manatili. At kung sila ay hindi payagan, ay paggiit yon ng seguridad sa pagkain. So, isang pamamaraan din, isang buhay na karanasan, yung bungkalan o land cultivation. Meron din tayong na kita na yung pagpapataas ng presyo ng produkto ng magsasaka at yung pagpapababa sa usura ay mga minimum din na paggiit ng genuine agrarian reform, no? Ang isa kong Caps, tulungan mo ako dun sa usura, pero yung habawa, yung tabako. Yung tabako kasi parang ang bumibili na dyan, mga contract grower, yung mismong korporasyon. Korporasyon na. At talagang babaratin talaga nila yung magsasaka. At ikinamamatay ng magsasaka yung pambabarat, hindi po yung tabako. Pero ang nilaban talaga nila, itaas yung presyo. Kasi marami rin sa binibili sa kanila ay pwedeng pang-export. So yun yung isang narinig natin sa Cagayan Valley ito. Tama ba, Cagayan Valley? Ilocos. At Ilocos. At saka Ilocos. Ang isa yatang naigiit ay yung pag uniform din ng kalidad. Yung klasifikasyon. Ng classification. Sa tabako. Kasi tatalunin ka talaga ng bababaan yung classification. Babarating ka. Parang sa sa kopra, di ba? Tsaka sa bigas. So, yun. Usura. Pagpapababa ng usura. Ayan. Gandang karanasan. Gandang karanasan yan. Sa Panay. Opo. Sa apat na munisipyo yata yun. Kasi ang operasyon ng mga usurero, hindi naman sa Antas Barrio lang inter-barangay. Talagang inter-munisipyo yan Kaya kailangan ganun din kasaklaw ang
ang kapatuparan ng kampanya Kasi sa kung pagpapababa ng interes sa kung pautang. napababa mo dito si Mr. Usurero, edi doon lang siya sa kabilang bayan mag-operate. Lilipat lang siya ng operasyon, di ba? Yes. So, ang ginawa nila, ano talaga, nagkaroon ng, ano rin yan, negosasyon yan, di ba, Kap? Conference Negosasyon. din. Negosasyon, komprontasyon, tawag nila. Komprontasyon sa Cagayan Valley. Oo. At parang sa Cagayan Valley, napaka-regular ng komprontasyon. Lalo na sa maisan, ano. Dito, lahat, moratorium sa utang. Mahalaga yan. Nakuha nila yun. Moratorium sa utang, lalo na kung may kalamidad. Oo, tapos kasi ang hirap naman, may utang ka na sa normal na weather, tapos pagka na-calamity ka. Ano yan? Kasi ano lang yan, moratorium eh. Pagpapaliban ng pagbabayad sa utang. Doon sa mga lugar na malakas talaga sa mga magsasaka, napapabura nila yung interes eh. Oo, sa Nang panay, natitira yung bumaba principal. naman yung interest, hindi po ba ganun ang Mula laban? sa pagbababa ng interes, hanggang sa tatanggalin yung interes, matitira yung principal, pero dapat ay Installment. yung installment. At installment ng principal. Hindi Yung biglaan. panalo ng mga magsasaka ay 5 taon na in-honor talaga eh. Nag-assembly pa yan, LGU, mga parliamentarians, yung Kailangan komunidad. yan eh. Parang yung witness, parang ano? may testigo, witness. Parang tripartite na rin, no? Tripartite. May ganun. So, pananatili sa lupa, yan po yung mga karanasan natin. Hindi pagbabayad no, ng amortization, bungkalan, self-installation, pagpapababa pagpapababa ng presyo, pagpapataas ng presyo ng produkto ng magsasaka, Yung pagpapataas sa sahod ng mga pagpapataas ng sahod ng yung magandang struggle yun. Meron din po yung pagpapalaki ng parte saan eh? partehan, no? Oo, Parang yun yung kwento rin yun sa atin kanina, sa mula Bicol. 50-50, nangyari, hati sila. 60-40. Pero kadalasan kumukarga ng gastos, yung magninyog, hanggang sa 60-40, pabor doon sa magninyog. Hanggang ikaw na maglukad May ng lugar 40. pa nga na parang Southern Taga sa Quezon, province, sa probinsya ng Quezon, 70-30 pabor sa magsasaka. Yun ang tersyong baligtad na tinatawag. Dati, 70-30, pabor sa may-ari ng lupa dahil sa naipaglaban nila sa isang tuloy-tuloy na kampanya, so nabaligtad. Yun ang tersyong baligtad. Diba? Yung 70% napunta sa magsasaka na, 30% ang naiwan. Yes, sige. Sa may-ari ng lupa. Caps, may panghuling binigay ang mga magsasaka sa atin na bahagi talaga ng karanasan o minimum na dapat ma-achieve ng genuine agrarian reform, no, ng paggigit nito. Yung cultural revolution. Ayan. Kasi ang nakita natin, kapag kunyari, nanatili na sa lupa, nagbungkalan, dapat hindi mawala yung kultura ng batarisan, Yan. kultura ng bayanihan, at hindi yung parang nagkakanya-kanya na. Ganon. So, minsan nilalabanan din talaga, no? Hindi maiwasan na pag may individual plots ka, may pagka-individualista ka. Pero, ang naitulak ng genuine agrarian reform ay naging mas lalo yung mataas yung collective nilang paggampan, ano? Tapos cultural din yung pagyakap talaga sa sustainable agriculture, sa agroecology. Cultural pa rin yung pagkilala talaga sa cultural, change. Pagkilala sa papel ng kababaihan, sa produksyon at organisasyon. Kultura pa rin dapat na, kumbaga trinatrabaho ito kasi pwede tayong mag-backslide sa mga feudal at lumang kultura. Yung pagpapakilos ng kabataan, ano pa ba yan? Ma-appreciate nila yung agrikultura at magkaroon sila ng pagkilala sa pangangailangan ng agrarian reform. So, socio-cultural and political, nakalakip yan doon sa ating mga minimum na naging karanasan ng agrarian reform. So, yun, Caps. Tingin ko, naisa-isa na natin yung mga, sabihin natin, kategorya ng ating mga karanasan. So, mayaman talaga yung ating aral. Lahat ng ito, yung mga nakamit ng mga tagumpay, doon sa kalakhan kasi sa minimum na programa sa reforma, sa tunay na reforma sa lupa, ay ibinunga yan nung sama-samang pagkilos, paggigit,
na nakabatay sa organisadong lakas, mahigpit na pagkakaisa at matibay na determinasyon ng magsasaka mismo na igiit, ipaglaban, ipagtanggol ang kanyang mga karapatan, pangunahin na ang karapatan sa lupa at ang pagpapatupad ng tunay na reforma sa lupa. Siyempre, kinakawing kadalasan yan at dapat naman palagian sa pagpapatupad ng programa para sa pambansang industrialisasyon. Yan, ibig sabihin, tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon, dalawang mahalagang rekisitos sa tunay na pag-unlad ng ating pambansang ekonomiya. Diba? Pasok. Pasok sa mga... Okay, Caps. So, nabusbus na natin yung malaking posibilidad, actually, malaking mga karanasan at pangangailangan para sa tunay na reformang agraryo. Ang mahalaga, nabanggit na ni Caps, ipinaglalaban ito, iginigiit at syempre isinasabuhay. At para sa atin, laban ito ng lahat. So hindi lang ito laban ni Kapaeng at ng mga magbubukid. Laban ito ng lahat kasi sa konteksto ng Pilipinas, a farmer's struggle is a people's struggle. So yan, Caps, tapos na kwentuhan natin. Pero hindi pa natatapos ang kwento. No? Subaybayan nyo po rin ang aming podcast. Ang kwentong may kwenta. Actually, sa bawat episode ay gumagamit tayo ng artwork ng mahuhusay na mga artista. Ganon, Caps. Katulad ni Neil Del Rico. Neil Dolorico. Dapat lang naman kilalanin at pagpugayan ang kanyang Grabe, ang galing mo. kontribusyon sa kanyang mga obra na sumasalamin sa tunay na kalagayan ng ating bansa, ng kanayunan, at lalo pa sa mananatili pa rin pinakamalaking puwersa ng produksyon natin, ang uring magsasaka sa bansa.